So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about saan tutungo ang espiritu sa oras mismo ng kamatayan. So, our concept is all about personal eschatology. So, ito ay ang pag-aaral tungkol sa sinasabi ng Biblia ukol sa kinabukasan ng bawat tao. Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay at sa huli sa kawalhatian. So, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi pintuan patungo sa walang hanggan. So, ang mga mananampalataya ay agad na mapapasailalim sa presensya ng Diyos, samantalang ang mga hindi nananampalataya ay haharap sa paghatol at walang hanggang pagkakaiwalay sa Diyos. So, ang katotohanan ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating espiritu ay walang hanggan, kaya dapat tayong mamuhay ayon ngayon para sa walang hanggan. So, our Bible readings for today is all about 2 Corinthians chapter 5, verse 8, ASND version. Kaya't malakas ang loob natin at mas pipiliin pa nga nating lisanin ng ating katawan at makasama si Kristo. So, ngayon naman po dadako na tayo sa ating mga teaching. So, our teaching is all about to depart from the body is to be with Christ. So, yung pananaw, pagpanaw mula sa katawan ay ang agarang pagharap sa presensya ni Kristo. So, hindi tayo mawawala kundi mapupunta tayo sa presensya ng ating Panginoon. Second is people who died wait in the intermediate state. So, sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, ang mga patay ay naghihintay sa kaganapan ng paghatol o kawalhatian. So, ito ay panahon ng paghihintay habang tayo ay nasa spiritual na kalagayan. And last is believers must live in light of eternity with God. So, ang mga mananampalataya ay dapat mamuhay araw-araw na isinasaalang-alang ang walang hanggang buhay kasama ang Diyos. So, dapat tayong maging handa sa anumang oras dahil sa ating buhay ay para sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is use your remaining time on earth to serve God. So, dapat natin gamitin ang ating mga natitirang panahon sa mundo upang maglingkod sa Diyos at tupadin ang kanyang layunin sa ating buhay. So, hindi natin hawak ang bukas, kaya dapat tayo maging masigasig sa paggawa ng mabuti ngayon. Second is reach out to your family, members, and friends. So, dapat ipagkaloob natin sa ating pamilya at mga kaibigan ang mensahe ng kaligtasan habang may pagkakataon pa. So, ito kasi ay isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal ang pangunguna sa kanila patungo kay Kristo. And last is face death with courage and excitement. So, dapat nating harapin ang kamatayan ng may tapang at pananabik dahil ito ang ating paglalakbay patungo sa walang hanggang buhay. So, sa halip na katakutan, yakapin natin ito bilang tagumpay sa pananampalataya. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how should we prepare to face death with courage and excitement. So, para sa akin is dapat tayong maghanda sa kamatayan sa pamamagitan ng pamumuhay na may layunin at pananampalataya araw-araw. So, sa halip na matakot, is dapat tayong magkaroon ng kapanatagan dahil alam nating si Kristo ang ating patutunguhan. So, ang sikreto sa tapang ay ang katiyakan ng ating relasyon kay Jesus. Kung alam natin na tayo ligtas at may buhay na walang hanggan, maaari nating harapin ang kamatayan bilang simula ng walang hanggang presensya ng Diyos. So, ang paghahandang ito ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, pagsisisi, pananampalataya at paglilingkod. So, ngayon po, ilalahad ko ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, ang natutunan ko po na hindi ang kamatayan ang katapusan, kundi ang simula ng isang buhay na kasama ang Diyos. So, nakita ko ang kahalagahan ng paglalaan ng oras upang paglingkuran siya at ihanda ang sarili sa harap ng walang hanggang kaharian. So, sa araw-araw is nais kong mamuhay ng may layuning, ipalaganap ang mabubuting balita sa aking pamilya at mga kaibigan at yakapin ang katotohanan na ang kamatayan ay isang tagumpay para sa mga nananalig kay Kristo. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa pangako ng buhay na walang hanggan. Lord God, turuan mo po kaming mamuhay ng may layunin, may pananampalataya at may pananabik sa araw ng aking pagharap sa iyo. Lord God, palakasin mo po ang aming loob at gamitin mo po kami upang dalhin ang iba sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen.